Okay, magandang umaga po sa inyong lahat at isang espesyal na karangalan ito sa akin. Bagamat madalas akong mangaral sa pulpitong ito sa mga konferensya, mabibilang ko sa aking kamay na isa kung ilang ulit akong nakapangaral sa serbisyo ng iglesia. So I take it as a special privilege at naway pagpalain kayo ng Panginoon. Alam niyo, ang aming bahay ay parang santuaryo ng mga pusa. May dalawang aso kami sa labas ng bahay, pero hindi ko na mabilang ilang pusa yung mayroon kami sa loob ng bahay. More or less 10 or 12. At ilang ulit nangyari na galing kami sa Los Baños sa pagmiministeryo ko sa aking iglesia doon. At gabing-gabi na kaming darating sa bahay at nakikita namin, ang dinaratan namin ay gulong-gulong bahay, mukhang nagwala ang mga pusa. At siguro sa gutom o sa ano pa mang kadahilanan ay magulo ang bahay. Ako'y napapabulalas na lang. Anong ginawa ninyo sa bahay ko? Sa pantaong paglalarawan, dumarating sa buhay ng isang iglesia ang mga panahon ng kaguluhan na iisip ba natin na maaring ang Diyos ay nagtatanong, anong ginawa ninyo sa bahay ko? Sa bagong tipa ng iglesia ay tinawag na sangbahayan ng Diyos. Sa aklat ng Hebreo, ito ay tinawag na bahay ng Diyos. Naninirahan ay ang mga miyembro at dala ng nananatiling kasalanan ay dumarating at dumaraan ng iglesia sa mga panahon ng sigalot, nagugulo ang bahay at hindi iniwasan ng bagong tipan ang mga tuntunin paano ayusin ang sigalot ng iglesia at malaking bahagi ito ng isang maayos na bahay. Paintulutan nyo na muli kong basahin ang binasa na kanina, ngunit sa huling bahagi lamang sa Mateo 18 mula 15 hanggang 20. Mateo 18, 15 hanggang 20. Kung magkasala sa iyong kapatid, puntahan mo siya at pagsabihan mo tungkol sa kanyang pagkakamali. Gawin mo ito na kayong dalawa lamang. Kung siya'y makinig sa iyo, napanumbalik mo na ang iyong kapatid. Subalit kung hindi siya makinig, ay magsama ka pa ng isa o dalawa upang batay sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mapagtibay ang bawat usapin. Kung ayaw pa rin niyang makinig sa kanila, ay idulog mo ito sa iglesia. At kung ayaw niyang makinig pati sa iglesia, ituring mo siyang isang pagano at maniningil ng buwis. Tinitiyak ko sa inyo na anumang inyong talian sa lupa ay natalian sa langit at anumang inyong kalagan sa lupa ay nakalagan sa langit. Inuulit ko na kapag ang dalawa sa inyo ay nagkasundo dito sa lupa tungkol sa anumang bagay na kanilang hinihiling, ay gagawin iyon para sa kanila ng aking amang nasa langit. Talatang 20, sapagkat kung saan may 2 o 3 nagpupulong sa aking pangalan, naroon ako sa gitna nila. Gusto kong magsimula sa isang pamanhik sapagkat halos naririnig ko na ang iniisip ng iba ay nagtatanong kanino siya papanig at hindi iyon ang aking interes. Ito ang dahilan na lumalampas sa atin ang ganda ng mga talatang ito ay na malimit na nagagamit sa mga panahon lamang na nagkakalabanan, nagsisigalot, ginagamit ng kabila na panghambalos sa isang kapatid o ginagamit naman ng iba na panangga sa maaring iniisip niyang siya'y inaatake ng isang kapatid. At hindi ito ang layunin ng ganitong talata. Napakaganda ng talata kung atin itong iisipin sa kanyang konteksto. At gusto ko rin ipaliwanag, just as I teach my students that when they preach, they should always consider the text supreme, and that is my practice. The only consideration for me is that what the text says. Yan ba ang sinasabi ng teksto? At kaya't narito ako hindi para pumanig kanino man. Isa lang ang gusto kong tanungin ninyo sa inyong maririnig, ito ba ay ayon sa teksto ng salita ng Diyos? Si Mateo ay nag-ayos ng kanyang ebanghelyo sa 5 mahabang pagtuturo o tinatawag na 5 discourses at bawat diskursong iyon ay tungkol sa kaharian ng Diyos.
Siguro pinaka-familiar sa atin ay Matthew 5 to 7 na Sermon on the Mount, tumutukoy sa mga miyembro ng kaharian, the composition of the church. Ang kasunod ay ang Matthew chapter 10 na tumutukoy sa pagsusugo sa mga alagad para ipangaral ang kaharian at matatawag natin itong Commission of the Kingdom. Yung isa ay Composition of the Kingdom, Commission of the Kingdom. Matthew 13 ay ang ikatlo na Kingdom Parables na tinutukoy kung anong uri ang kaharian. Pwede nating tawagin characterization of the kingdom. And then Matthew 18 na siyang kinalalagyan ng ating teksto ang ika-4 at ito'y tumutukoy sa community or communion life in the kingdom. Ang kahulihan ay Matthew 24 at kilala bilang Olivet Discourse o the consummation of the kingdom. So ang lahat ay tungkol sa kingdom, tungkol sa kaharian. At ito ang ating teksto sa Matthew 18 ay sa ika-4 na diskurso sa pagtuturo ni Jesus tungkol sa kaharian, paano ang relasyon ng mga kabilang sa kaharian ng Diyos. Ginamit ko ang titulo na Tambalang Langit at Iglesia, pero gusto kong linawin, hindi langit na pupuntahan natin pag tayo namatay, kundi langit na bumaba kay Hesukristo. Nang si Hesukristo ay bumaba sa kanyang unang pagparito, dala-dala niya ang kaharian ng langit na nagsimula na sa kanyang katauhan. He inaugurated the kingdom. Andun yun sa kanyang panalangin itinuro, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sa makatuwid ang iglesia ang siyang pinili ng Panginoon na siyang magpapamala sa mundo. Ano ba ang uri ng buhay ng mga taong nagpapasakop sa kaharian ng Diyos? Kasama riyan ang usapin ng paano ang mga nagpapasakop sa kaharian ng Diyos ay ginagamit ang kanilang panahon ng sigalot upang ipakita paano magkasundo ang mga nagpapasakop sa paghahari ni Hesukristo. Kaya gusto kong ibigay sa inyo ang ganitong mensahe. Ang tambalan ng kaharian at ng iglesia ay magpapairal ng pangkapatirang pagkakasundo. The partnership of the kingdom and the church will require brotherly reconciliation. Ang tambalan ng kaharian at ng iglesia ay magpapairal ng pangkapatirang pagkakasundo. Tingnan natin ang sinasabi ng ating teksto sa interes ng paghahari ni Hesukristo na magkaroon ng pagkakasundo sa iglesia. Hindi sinabi ni Jesus at wala tayong mababasa sa Biblia na hindi mangyayari sa isang iglesia na dumaan sa mga panahon ng sigalot, sa panahon ng mga hindi pagkakasundo at hindi interes ng isang miyembro dapat na gamitin ang kanyang ideal kung ano dapat ang iglesia at makita niya na nagkakagulo sa iglesia ay panahon ng iwanan ng iglesia, panahon ng tumakbo at lumayo sa iglesia nang dahil na may nangyayari na kaguluhan. Yan ang maling reaksyon ng marami. Pero wag nating gamitin ang teksto na ito sa anumang paraan na ang hanap natin ay makalamang sa isang sigalot. Hindi interes ng tekstong ito ng isang miyembro ay pahiyain ang mga nasa liderato. Hindi rin naman interes ng tekstong ito na gamitin ang liderato upang dikdikin ang sinumang miyembro para lang sa hangarin na makalamang sa isang sigalot. Ang iglesia ay tinawag na siyang maging tagapagdala, tagapagpamala sa mundo na si Hesukristo ay hari kahit sa panahon ng mga pagkakasigalot sa iglesia. Paano natin mailalarawan iyon? Tatlong bagay ang gusto kong kunin sa ating teksto. Una ay pagtutuwid upang manumbalik sa hari. Correction for restoration to the king. Pagtutuwid upang manumbalik sa hari. Ang ikalawa ay pagtiwalag upang makiisa sa hari. Exclusion in unity with the king, pagtiwalag upang makiisa sa hari. At ang ikatlo ay pagtitipon upang makigalak sa hari.
gathering or assembly in gladness with the king. Pagtitipon upang makigalak sa hari. Ito ang tatlong tingnan natin. Ang iniisip natin dito ay paano ang isang iglesia ipapamala sa mundo ganito magkasigalot. Hindi man maiwasan, ngunit mayroong pagkakasundo ng pangkapatiran dahil naghahari si Jesucristo. Mamalas natin yan, una sa paraan ng pagtutuwid upang manumbalik sa hari. Gumamit tayo ng magnifying glass kung maaari dito sa ating teksto doon sa pinakaunang pangungusap na sinabi, kung ang kapatid mo ay nagkasala laban sa iyo, at ang sinabi roon ay pagsabihan mo o sawayin mo tungkol sa kanyang pagkakamalit, gawin mo ito na kayong dalawa lamang. Ang tinuturo nito ay may isahang pagtutuwid para sa isahang kasalanan. One-on-one confrontation for personal sin. Gusto kong liwanagin kung anong hindi sinasabi ng tekstong ito. Hindi sinasabi na bawal ang pagpuna na daraan sa proseso ng Mateo 18. Hindi dapat gamitin ito na ipagbawal ang anumang komento ng maraming nakakasaksi sa isang pampublikong gawain. When we do something publicly and people make comments, maybe criticisms, fair or foul, they are not under obligation of Matthew 18, because Matthew 18 is speaking of your brother sinning against you. It is not something that happens in the pulpit with people making comments on your demeanor or on the substance of your preaching. Bilang tagapagsalita sa publiko, mangyayari at mangyayari iyan. Hindi iyan maiiwasan. I do not lose sleep over the fact that when I speak, people will make comments, sometimes from the very silly, mukhang tabingi yung kanyang necktie, to the very substantial, he has not managed to honestly expound the text. But they will make comments and that is their right. Karapatan nila iyon at hindi maaring bagsakan sila ng Matthew 18 para sabihin na sila'y nagkamali. Public activities will create comments privately and even among groups, and we do not need to be so onion-skinned when it comes to criticisms from people on our public activity. Marami ang napakanipis na sa mga pagpuna, pero bukas naman pagdating sa mga pambobola ng iba na alam natin na hindi dapat ring pakinggan. Pero ang tinuturo nitong maliwanag, isahan. Kung may nagkamaling isa laban sa iyo, ay iyong harapin ng isahan. Bakit isahan? Dahil kung may talagang kasalanan, ang interes ni Jesus ay huwag nang palakihin, huwag nang palalain. Hindi niya gustong dalhin pa sa iglesia upang maging dahilan ng disiplina. Yun ang pinakahuling yugto. Ang pinakauna ay sa atin-atin lang, sa ating dalawa lamang. At ang dapat na umiral na hangarin kapag ikaw ay nagtutuwid ay ang pakikipag-usap upang siya'y maipanumbalik. Yan ang sinasabi ni Jesus dito na interes ng isang humaharap sa nagkasala. Kung siya'y makinig sa iyo, you have gained your brother. That is your reward. Kapag ikaw ay humarap sa isang kapatid at siya'y nakinig sa iyo, napanumbalik mo siya. Yan ang interes dapat ng isang nagpapasakop kay Jesucristo, sapagkat ang interes din ni Jesucristo ay ang ipanumbalik ang nagkakasala. Hindi ba yan ang sinabi sa ating binasa? It does not please the Father that any one of these little ones fall away. Ayat yun ang ating gusto.
Hindi ba napapansin nyo sa basketball, madalas ang tumbahan dyan, may bumabagsak, pero pag may bumagsak, andun agad ang kanyang teammate para alalayan siyang tumayo. Hindi niya sasabihin at maninisi, ba't hindi ka na-box out? O bakit ka nagpumilit na patid ka tuloy? Ba't hindi ka nag-Matthew 18? Hindi maling paggamit yung kung ang hangarin natin ay pagtutuwid, panunumbalik. Ito yung gusto kong ipanghamon sa inyo. Hangarin mo ang panunumbalik kay Jesucristo ng nagkakasalang kapatid. Nagkakasala sa personal na antas. Ito ang dahilan na kung may personal na kasalanan, harapin ang isahan. Ito'y karunungan ni Jesucristo bilang hari na dapat nating ipamuhay. Kung ang nais natin ay muling makamit, mapanumbalik ang kapatid, mas madaling pangyarihin ito sa isahan. At binubunyag nito ang maling asal ng marami kapag may sigalot ay ang ikalat sa iba na nagpapalala sa sigalot. Isang kaugnay nito kapag pribado ang usapan, huwag mong ipubliko just to score a point. Proverbs 11:13 describes the slanderer who reveals secrets. Kapag pinahayag sa iyo, it is communicated to you privately, the decent thing to do is to keep it private. Talaga bang ang hangad natin ay mapanumbalik o gumanti o ipagtanggol ang sarili? Ilagay mo ang iglesia sa ilalim ng paghahari ni Jesucristo na ginawang katambal ng kanyang paghahari ay ang iglesia. Mahirap itong gawin sa hangarin nating sa halip na panumbalik ay magkaroon ng kakampi at bumubuo tayo agad ng team ng iyong kakampi. Isang nangyari kay Charles Spurgeon noong panahon na tinatawag na downgrade controversy, mga huling taon ng kanyang buhay, ay may mga taong nakausap niya na liberal ang kanilang mga views, pero naipangako niya that it will be held in confidence. At nung ito'y nagkagulo na at siya'y inuusisa ng liderato ng Baptist Union, na ibunyag niya kung sino ang liberal, and to the end, he refused because he honored his confidence. The result, the Baptist Union decided in a decision that included even the brother of Spurgeon to force him out of the Baptist Union. But even then, Spurgeon was such an honorable man that what was private, he kept private. Ayan ang hamon dito. Ganito ang mga nagkakasigalot na mga kapatiran sa iglesia, pagtutuwid upang mapanumbalik sa hari. Ang ikalawa ay pagtiwalag upang makiisa sa hari. Ituring natin na buod ang larawan dito. Hindi ibig sabihin na talagang dalawang hakbang lang. Isang hakbang, isahan, kumuha ka ng dalawa, tatlo, at pagkatapos sa iglesia na, yan na ang huli. This is just an illustration of the fact that the church is to do everything, exhaust all means for the restoration of an offending member. Pero may hangganan ang pagsisikap sa hindi nagsisising kapatid ng iglesia. Hindi maaring walang hangganan. Bakit nilagyan ng hangganan ni Jesus? Sa tingin ng marami ngayon, ang disiplina ay malupit na gawain. But go back to the times of the Reformers and the Puritans, they considered discipline as one of the marks of a true church. Isa sa mga marka ng tunay na iglesia ay nagdidisiplina.
Darating ang panahon na kailangan mong magpasya, gaya ng inawit natin kanina, sino ang kapanig? Kanino ka kapanig? May panahon na malalagay ka sa alanganin sa gitna ng interes ng iyong minamahal na kapatid, ngunit nariyan ang interes ng hari, ang batas ng hari na si Jesucristo, at mapapagitna ka doon kahahamunin, kaninong panig ka? Maaring kapatid pa siya sa pananampalataya, ngunit hindi nakikiisa sa tipanan ng iglesia, ang resulta niya ay gulo sa bahay ng Diyos. O kaya naman kung saan wala talagang pagsisisi sa kasalanan, mabubunyag na hindi siya kapatid at may maliwanag na turo ang apostol tungkol dyan. Unang Korinto 5:11, ang sabi niya, hindi ko sinasabing huwag kayong makisama sa sino mang makasalanan. Ang sinabi niya ay huwag kang makisama sa isang tinatawag na kapatid, ngunit nagpapatuloy sa kasalanan. Dahil ito'y mas malala. May pagkakapareho ang cancer at infection. Parehong inaatake niya ng body cells natin. Pero mas malala ang cancer kasi ang infection ay alam ng katawan na ito ay foreign element na umaatake sa ating cells. At meron tayong body mechanism. Kung ikaw ay malusog, you have your white blood cells to overcome the infection. Ang malala sa cancer, ito'y bahagi ng katawan. Hindi siya foreign element. Ang cancer ay bahagi ng katawan na nag-o-overgrow rapidly at inaatake ang cells ng ibang katawan. Kaya ang result, ang kailangan lang dyan ay excision, putulin. Ganyan ang maaaring mangyari sa sigalot ng iglesia, dumating sa panahon na walang pagsisisi at bilang mas nakikipanig sa hari kaysa sa isang kapatid sa iglesia, dumarating ang sinabi rito ni Jesus na ituring mong isang pagano. Hinahamon tayo nito, isipin mo ang bigat ng timbang ng wastong disiplina sa iglesia. Pinabigat ito rito ni Jesus. Ang sinabi niya, ang igapos ninyo o talian nyo ay hindi sinabing tatalian sa langit, kundi tinalian na sa langit. Ang kakalagan ninyo ay kinalagan na sa langit. Ang ibig sabihin, ang iglesia ay second motion. Pag may butuhan, may magsasabing, I move that this member be excluded. And someone will say, I second the motion before you can take a vote. Dito sa larawan ni Jesus, ang sinasabi niya ay, the motion came from heaven. And the church says, I second the motion. And you cannot second a motion that does not come from heaven. Kaya nga't hindi ka magdidisiplina nang dahil lang sa hindi mo kasundo ang isang kapatid, hindi ka magdidisiplina nang dahil ayaw mo ang kanyang mga gawi o personalidad or temperament, kundi dahil nakikita mong wala siya sa panig ng paghahari ng Panginoong Hesukristo. Kahit batay ito sa trato natin sa hindi natin makusundo, ito ba'y dapat disiplinahing gawi, kasalanan? Kung hindi, kasunduin mo. Kahit kung minsan ang gawin niya ay nakakainis sa iyo o hindi disente sa iyong pakiramdam, kung hindi madidisiplina ng ayon sa kalooban ng hari, kasunduin mo. Ito ang ginawa ni Jesucristo sa makasalanan. Kinasundo niya tayo sa paraan ng kanyang sakripisyo. Sa inyo na mga nakikinig na wala pang pagkakaalam kung ikaw ay kasundo ng Diyos, maliwanag ang turo ng Ebanghelyo na ang bawat makasalanan ay nasa ilalim ng hatol ng Diyos. Maaring itinuruan ka at pinalaki sa paniniwala na ang katayuan mo'y mabait at
sa iyong moralidad, tatanggapin ka ng Diyos, ngunit ang turo ng salita ng Diyos, ikaw ay nasa ilalim ng hatol ng kanyang batas na iyong nasuway. Ikaw ay kaaway ng Diyos, ngunit sa halip na maghintay ang Diyos na ikaw ang unang humakbang upang bumalik sa Kanya, ang Diyos ang gumawa ng unang hakbang at sinugo niya ang kanyang anak upang sa kanyang kamatayan ay tanggapin niya ang parusang laan para sa makasalanan at sa pamamagitan niyan, maaari kang makipagkasundo sa Diyos. Ang pakikipagkasundo sa Diyos ay kay Jesucristo lamang. Lumapit ka kay Jesucristo. Walang ibang paraan ng pakikipagkasundo sa Diyos. At ikaw na kinasundo ng Diyos, anong mahirap na makipagkasundo sa isang kapwa makasalanan na kinasundo ng Diyos? Dalawang higanteng pangalan na nagkasigalot ay si John Wesley at si George Whitefield. Matindi ang kanilang pagkakasigalot. Lalo na bunyag ni George Whitefield na ito palang si John Wesley ay gumagamit ng lottery para alamin ang kalooban ng Diyos. Nag-communicate lang si John Wesley privately. Binunyag ni George Whitefield publicly para lang ipakitang mali si John Wesley. Pero sa kahulihan, sila'y nagpatawaran. At nang mamatay si George Whitefield, bago siya namatay, ang kahilingan niya ay si John Wesley ang mangaral sa kanyang funeral sermon, and that is exactly what happened. Nagkasundo ang dalawang nagkasigalot. Mahirap bang gawin yon kung isipin natin na tayo ay kinasundo ng Diyos? Ngunit ang kahulihan para ipamalas natin na ang iglesia ay siyang nagpapasakop sa paghahari ni Jesucristo, pagtitipon upang makigalak sa hari. Napakaganda ng konklusyon ng diskursong ito. Nawawala nga lang dahil madlimit magamit pag nag-aaway, naglalabanan. Pero yung konklusyon, kung saan 2 o 3 ang nagtitipod sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Ipinapakita nito ang kagalakan ng pagtitipon ay nasa nagpaparangal na presensya ni Jesucristo. Hindi dahil gusto mo ang lahat ng mga personalidad ng iyong kapatiran. In a congregation of this size, that would be impossible. There will be tension and friction because of personality and temperamental differences. Ngunit kung ikaw ay naroon sa pagtitipon ng dahil kay Jesucristo, ito ay dapat puspusin ng kagalakan. Isinilungat ni Jesus ang kanyang sinabi rito sa karaniwang katuruan ng mga Hudyo. Alam niyo, sa mga rabbis sa Judaismo, meron silang batas kung paano maging isang sinagoga ang isang pagtitipon. May nakalagay sa kanilang rabbinic writings, kung may 10 lalaking nasa edad, ang Torah, ang batas, ay nasa kanilang kalagitnaan. Where there are 10 male adults, the Torah is in their midst. At maliwanag na isinasalungat ni Jesus ang kanyang iglesia. Hindi ka na kailangan 10 lalaking adults. At hindi ang batas ang nasa kalagitnaan. 2 o 3, hindi ka naman pwede magsabing may isang nagtipon. So, 2 o 3, the minimum of a gathering, where 2 or 3 in my name, there am I in their midst. Yan ang tingnan mong karangalan ng iglesia. Hindi ang ganda ng pinagtitipunan, hindi ang kagalingan at kataasan ng mga nagtitipon. Ang
karangalan ng nagtitipong iglesia ay sapagkat nangako si Jesucristo na kung sila'y nagtitipon na ang pangalan niya, ang dahilan, ang batayan, ang itinataas, siya ay nasa kanilang kalagitnaan. Gaano natin hinahangad ang presensya ng Panginoong Jesucristo? Minsan nang nagkasala ang Israel sa wilderness, sa ilang, ay sinabi ni Yahweh kay Moises, dadalhin ko kayo sa lupang pangako, pero hindi sasama ang aking presensya sa inyo. Sa iba ito, bargain, good bargain. Promised land or heaven, who cares about the presence of God? Alam niyo yung sagot ni Moises, Exodus 33:15, kung hindi sasama ang presensya mo sa amin, huwag mo na lang kaming dalhin sa lupang pangako. If your presence will not go with us, it's not worth going to the promised land. It is obvious that to Moses, and it should be to every believer, that which makes any Christian gathering the unique gathering that it is, unduplicated by any pompous gathering of the world, is that in the midst of the gathering of the church, Jesus Christ is in their midst. That's better than the United Nations General Assembly, which is ongoing now with all the state leaders in attendance. I don't care. It is the presence of the Lord Jesus Christ. Marami ngayon ang handang gumastos at ang iba ay handa pang lumiban sa araw ng Panginoon basta makadalo ng isang K-pop band sa Araneta o lalo pag Taylor Swift pupunta pa ng ibang bansa para makadalo. Sino ang mga yan kung itatapat mo kay Jesucristo? Pag dumalo ka ng iglesia, kapatid, ihanda mo ang isang diwa na naggagalak. Hindi dahil sa pangunahin ng mga kapatid, kundi dahil kay Jesucristo. Kaya't ang huling hamon ko sa inyo ay hanapin mo ang ugnayan kay Jesucristo sa gitna ng sigalot sa iglesia. Binanggit ito ni Jesus sa Matthew 18:20, in the midst of discipline. Hindi niya iniwanan ang nagsisigalot na iglesia. Hindi niya iniwanan ang iglesyang may usapin ng disiplina. Alam ko ang pinakamadaling gawin kapag nayamot ka sa kaguluhan ng iglesia, lumayo, iwanan, magsarili, o kaya'y pumunta sa iba, humiwalay. Sa aking 43 taon sa aking iglesia, maraming panahon na ganyan din ang takbo ng aking isip. Ayoko nang nasa pulpito. Ayoko nang makita ang mga kapatid na ayaw magpasakop sa salita ng Diyos. Gusto kong tumakbo, gusto kong tumakas. Ngunit pinigil ng Panginoon. At itong napakaganda sa ating talata, hindi para magpangayan ang liderato at ang miyembro, kundi magsisi, magpatawaran. Isa ako sa maraming tumitingala sa CRBC. Marami pang magagawa ng iglesyang ito para sa kaharian. Alam niyo, una kong nakilala si Pastor Brian Ellis, 1982. Akala ko noon ako lang mag-isang nagtuturo ng pagkasoberano ng Diyos at ng kanyang biyaya. And then, nagkatagpo kami. And madalas kong sabihin, we became two less lonely people. Pero alam niyo, nung 80s, madalas kami mag-away. Hindi magkasundo. Bagamat nung early 80s,
ako ay tango lang ng tango kasi yung personal secretary niya ay kasintahan ko na asawa ko na ngayon. Pero nung asawa ko na siya, wala nang pumigil sa akin. Nakikipag-away na ako talaga sa kanya. At may panahong nagkakasigawan kami sa mga hindi pagkakaintindihan. But in the 90s, I want to believe we both grew. We both came to believe and realize the kingdom is greater than us. There is so much in the kingdom of God that will still be there when you and I are gone. So ano itong kailangan nating laging pag-awayan? Ano itong lagi nating kailangan pagbangayan? Maliit na bagay yan kung titingnan natin na ang kaharian ay sumusulong at ang kaharian ay the kingdom will last while we will die. The kingdom will still be there, and we will regret that at the moment of need, we decided to be overcome by conflict. So let's overcome the conflict, and together we partner ourselves for the kingdom of God. The result is Grace Ministerial Academy. In our last graduation, we already have 91 graduating. We are approaching 100. And it is all because of the grace of God that taught us, let the kingdom be greater than your conflict. Let the kingdom be the reason why you move on, why you partner with each other, because the kingdom is greater. Kaya sana sa mababang loob, magkaroon tayo ng mas tamang sagot kapag natanong tayo, anong ginawa nyo sa bahay ko? Manalangin tayo. Dakila naming Diyos, sa aming mahabaging Ama, kami bilang mga makasalanan na binuo mo sa iba't ibang mga iglesia ay nararamdaman pa rin ang pananatili ng kasalanan at dumarating ang panahon na kami ay nagkakasigalot. Ngunit hindi wawasak sa iglesia ang sigalot kung ito'y harapin namin bilang mga nagpapasakop sa paghahari ni Jesucristo. Kaya't mahabag ka, Panginoon, sa iyong mga tao, mahabag ka sa Cubao Reformed Baptist Church upang kanilang malampasan ang kanilang pinagdaraanan at makita nila na mas may napakalaking simulain na dapat harapin, pagsikapan, at ito ang kaharian. Huwag nawang balikan at gunitain sa mga hinaharap ang panahong ito, na panahon na sa halip na isulong ang kaharian, ay minabuti ng iba na magpakalamang sa mga sigalot. Nawa ang aming hangarin ay isulong ang kaharian, maging kagalakan na si Jesucristo ay nangako na nasa kalagitnaan siya ng nagtitipong iglesia. Mangusap ka sa mga hindi pa nasa pagkikipagkasundo sa Diyos at makita nilang ito'y na kay Jesucristo lamang. At nawang ang iglesia ay maging tunay na tagapagpamalas sa mundo ng mga taong nagpasakop kay Jesucristo. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan lamang ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.